So what's up mga kalapatids, magandang umaga para sa ating lahat. So for today's video mga kalapatids, no, magpupurga na nga tayo ng mga ibon natin, yung mga pang summer natin mga kalapatids, no. Hindi naman tayo sure mga kalapatids kung maglalaro tayo ng summer, pero kahit sa ganun mga kalapatids, kailangan pa rin natin hihanda sila para maging healthy at maging malakas sila sa pagdarating ng panahon na ilalaro na natin sila. So may 3 months na tong mga summer banded natin mga kalapatids, no. Kahit anong mangyari, kailangan natin silang purgahin, lalo na ngayong first na pamumurga nila, upang sa ganun na mas lalo silang tumigas ang pangangatawan. So paalala lang mga kalapatids, no, bago tayo magpurga ng mga ibon natin, siguraduhin natin na walang laman yung butki nila. So paano ba natin masisiguro mga kalapatids? Kunwari bukas yung schedule ng pamumurga nyo mga kalapatids, no, ngayong araw na to, patukayin nyo sila ng maga, sa hapon wag silang tutuka mga kalapatids. Din kinabukasan saka nyo ibigay yung gagamitin yung pamurga sa kanila, at hapon na ulit kayo magpatuka mga kalapatids para maging effective talaga yung gagawin yung proseso. So ganun lang kasimple mga kalapatids, no. So pasensya na kayo mga kalapatids kung medyo madumi dito sa stock loop natin, dahil nga hindi naman natin to nalilinisan mga kalapatids, dahil nakapokus nga tayo sa flyer natin sa taas. So ito yung mga summer natin mga kalapatids na nasa taas, yung kasama ng mga kasalukuyan ng nilalaro natin. So binaba natin sila kahapon para ngayon yung proseso ng pamurga natin mga kalapatids, no. So yan sila. So 9 pieces yung pupurgahin natin mga kalapatids. So umpisa na natin mga kalapatids, ihanda na natin yung gagamitin nating pamurga sa mga ibon natin. So tara. So yan mga kalapatids, no, dito natin ilalagay yung tabletas na ibibigay natin sa ibon natin gamit nating pamurga. So ang gamit nating pamurga mga kalapatids, itong Velmex. So ginagamit ito mga kalapatids para sa manok. So pwede rin ito sa kalapati mga kalapatids. Kung marami yung ibon nyo, ito na lang yung gamitin nyo, dahil sa isang tabletas 2 ibon yung gagamit. So pag kunti naman yung ibon nyo, pasok kayo sa in and out mga kalapatids, no. So ito pwedeng ito sa kalapati natin mga kalapatids, dahil tested na ito, at ito yung ginagamit ng mga big puncher na pamurga sa mga ibon nila. Dahil dito mga kalapatids, makakamura ka talaga kumpara sa in and out 7 isa mga kalapatids, isang ibon lang yung gagamit doon. Paano kung marami kang ibon mga kalapatids, no, di pudpud yung bulsa mo. So depende na lang mga kalapatids, kung galante ka, di yun yung gamitin mo mga kalapatids, no. So umpisa na natin mga kalapatids kung paano natin gawin ito. So dahil 9 pieces yung pupurgahin natin mga kalapatids, kukuha tayo ng 5. So ganyan lang mga kalapatids, no. Hatiin lang natin mga kalapatids sa gitna para maging 2 yung pamurga natin. So ganyan lang kasimple mga kalapatids, basta hati-hatiin lang natin. So mas maganda na ito yung gamitin natin mga kalapatids kesa sa hammer. So marami nang namatay na ibon ko mga kalapatids sa paggamit ng hammer. So meron naman yung nagsasabi mga kalapatids, no, na hindi nakakamatay yung hammer pag ginamit ito sa kalapati. So naniwala ko noon yun mga kalapatids, no, hanggang sa naranasan ko mga kalapatids, no. May ibon kasi mga kalapatids na mahina yung pangangatawan nila. Pag binigyan natin ng hammer mga kalapatids, nagsusuka na yung ibon. So hindi nila kaya yung hammer mga kalapatids. Meron ding ibon na kayang-kaya niya yung dosage ng hammer. So ito mga kalapatids, tong Velmex, wala pang issue to mga kalapatids, no. Wala pa siyang pinatay na ibon sa pamumurga nito. So kaya ito yung ginagamit natin. So yan mga kalapatids, no, dahil naipurga na natin, ay nahiwa na natin. So isubo naman natin to sa mga pang summer natin. So tara. So ayan na nga mga kalapatids, no, nailagay na natin yung mga pupurgahin natin sa training box. So kumuha tayo ng example mga kalapatids, no. So bago natin purgahin itong mga pang summer natin mga kalapatids, umpisahin na rin natin sila sa pagfefedering. So yung paggugupit ng pakpak mga kalapatids, no, isabay na natin. So tinanong ko sa president namin mga kalapatids kung kailan ba ang start ng training nito. So sinabi niya mga kalapatids na April. So December ngayon mga kalapatids, no.
December, January, February, March, April. So may 4 months pa mga kalapatids. So kaya apat na pakpak yung gugupitin natin mga kalapatids, pero 3 lang muna yung umpisahan natin para hindi naman sabay-sabay mga kalapatids, no. So pag nakapagpasingaw na tayo mga kalapatids ng isa, din pag ginupit na natin mga kalapatids tong 3 na to, so bigyan natin ng sagwa 1 week mga kalapatids, no, bago natin bunutin. So isa lang yung bubunutin natin mga kalapatids. So itong nauna, tong first primary feather niya to. So ito yung pinaka-importante mga kalapatids, no, tong 3. So pag nabunot na natin to mga kalapatids, no, pag may 1 week nang nakagupit, then bubunutin na natin mga kalapatids. Pag tumubo na ng kalahati mga kalapatids, pwede naman na nating isunod tong isang second primary feather niya mga kalapatids, no. So mas okay sana mga kalapatids pag lahat ito ay mapapalitan natin ultimo tong buntot niya. So para walang problema pag nagsimula yung laban. So hindi naman tayo kasi sure mga kalapatids kung ilalaro natin sila sa summer, pero mas maganda na mga kalapatids na mapaghandaan natin kahit papano, para pag biglang na boring tayo, di magload tayo, at least any time na magsabi na yung club natin, nakahanda na yung mga ibon natin. So sa pagfe-feathering nga mga kalapatids, no, kahit YB mga kalapatids, katulad yun. So yung wait lang mga kalapatids, no. So tulad yan mga kalapatids, bata pa yan, wala pang 3 months, pwede na nating gupitin yung pakpak niya mga kalapatids, lalo na pag naghahabol tayo. So okay na mga kalapatids, no, na gupitin natin yung pakpak niya yan. So umpisa na natin dito mga kalapatids, no. So 3 mga kalapatids, no, sa 1 inch lang nila mga kalapatids. So magpapasingaw lang tayo. So napakapurol pa mga kalapatids, no. So wait lang. So ganyan lang kasimple mga kalapatids, no, ang paggugupit ng pakpak ng kalapati. Papasingawin lang natin mga kalapatids para hindi dumugo kung sakali mang bubunutin natin. So ganyan lang kasimple mga kalapatids. Magkabilaan na ibibigay ay gugupitin natin mga kalapatids, no, para maging matibay yung pakpak nila at maganda yung paglakas ng muscle nila mga kalapatids habang tumuronda sila. So kahit hindi pa rumuronda yung ibon mo mga kalapatids, pwede nating i-feathering yan. So depende sa trip mo. So importante kasi mga kalapatids na palitan natin tong mga bagwis nila mga kalapatids, no. So yan. So ang pagtubo ng pakpak nito mga kalapatids, no, nasa 1 month bago tumubo. So ito kunwari mga kalapatids, kagugupit natin to ngayon, no. So magbibilang ka ng 1 week, pwede mo nang bunutin tong isa. So pag tumubo na mga kalapatids, meron na sa kalahati, isunod mo naman tong isa mga kalapatids, no, bunutin mo ulit. So wag mong sabay na bubunutin lahat, masisira mga kalapatids, no. Hindi naman masisira yung pakpak niya, yun lang, hindi mo siya mapaparonda pag bubunutin mo yung 3. So sayang. So mas okay mga kalapatids, para gumana yung pagpe-feathering natin, isa-isa lang yung bubunutin natin para makapagronda-ronda pa rin sila. At doon, mahirapan yung ibon natin na rumonda. Nakakatulong yun mga kalapatids na lumaki itong mga muscle nila. So, bukod sa paglumaki yung muscle nila mga kalapatids, no, bago pa yung pakpak nila na sasabak sa karera. So, pati na yung buntot mga kalapatids, no, feathering na rin natin yan. So, sa akin mga kalapatids, hindi ko na feathering dahil nga hinahabol natin tong pakpak nila. So, 4 lang yung pwede nating tanggalin kasi sa April na yung simula. So, okay lang na wag na natin palitan ito mga kalapatids. Pero kung sa inyo, kung matagal pa naman yung pang summer nyo, mas okay mga kalapatids, no, na mapalitan lahat ito, itong buntot, so, then itong pakpak. So yung proseso ng paggugupit dito sa pakpak mga kalapatids, ganun rin yung proseso ng paggupit dito sa buntot. So pwede nyo naman sabayin lahat to mga kalapatids, dahil pang preno lang naman ng mga ibon natin to. Basta siguraduhin nyo lang na pag nagsimula yung club training, nakapalit na yung mga ibon nyo. So bigay na natin yung pamurga mga kalapatids, no, sa ibon natin. So yan mga kalapatids, no, walang laman tong butchi niya. So bigay na natin mga kalapatids, no, tong hiniwa natin na vermex sa mga ibon natin.
So naisubo na natin mga kalapatids, no. So ganyan lang kasimple ang pamumurga mga kalapatids, basta siguraduhin lang natin na walang laman yung butchi nila. So kuha pa tayo ng example mga kalapatids, no. So yan mga kalapatids, no, ito yung example. So ito yung pangalawang example natin mga kalapatids. Yung unang hinawakan natin, nestmate niya to mga kalapatids, mga halimaw line. So tignan nyo yung mga mukha niya mga kalapatids, no. Netoy. Hindi, joke lang mga kalapatids, no, may ganyan talagang ibon. So mas gusto ko nga yung ganyan mga kalapatids eh. So ulitin ko mga kalapatids, no, 1 inch ulit mga kalapatids, no. Sa 1 inch nila, 3 lang ulit yung gugupitin natin. Magkabilaan mga kalapatids yung paggupit natin para sabay na magbago lahat ng primary feather niya. So ito yung tinatawag na first primary, secondary primary, at third primary. So ito yung tatlong pinaka-importante na pakpak ng ibon natin mga kalapatids, no. Kahit hindi na natin mapalitan lahat yan, basta mapalitan natin tong tatlo, dahil once ito mga kalapatids na ang natanggal sa oras ng karera, mahirapan talaga yung ibon natin. So suggestion ko mga kalapatids, mas okay na mapalitan natin hanggang tong 10 primary niya mga kalapatids, no, pati na rin tong buntot niya. So mas okay. So ngayon lang tayo nagkaganito mga kalapatids dahil 4 months na lang yung natitirang month ng ibon natin, kaya 4 lang na pakpak yung gugupit natin sa kanila mga kalapatids. So ganun lang ulit mga kalapatids, no, sa 1 inch lang nila. Then bubunutin nga ulit natin to mga kalapatids pag may 1 week nang nakalipas para hindi dumugo mga kalapatids. So saka naman natin ibibigay yung pamurga mga kalapatids na ginawa natin, ay nahiniwa natin. So okay na yan mga kalapatids, no. Ako na bahala magpurga dito sa mga ibon natin na nandito sa training box. So ganyan lang kasimple mga kalapatids, basta lagi lang natin tatandaan na walang laman yung butchi nila bago tayo gumamit ng pamurga sa mga ibon natin. So balikan ko na lang kayo mga kalapatids pag napurga na natin lahat tong ibon natin. So So yan mga kalapatids, no, na naibigay na natin yung pamurga sa mga pang summer natin at na feathering na rin natin sila mga kalapatids. So handa naman natin mga kalapatids yung magiging tubig nila. So ganyan lang kasimple mga kalapatids, no. Plain water lang yung papainom natin sa kanila, then hindi natin sila papatukayin mga kalapatids para maging mas successful yung gagawin nating pamurga sa mga ibon natin. So plain water lang mga kalapatids, ha. So yan mga kalapatids, YB pa yan, hindi pa pwede yan na purgahin mga kalapatids, no. Hindi pa kaya ng katawan nila yung dosage ng purga na gagamitin natin, at kahit anong pamurga mga kalapatids, hindi natin pwedeng purgahin yung mga ibon natin hanggat wala pa sila sa wastong edad. So hanggat wala pa sa 3 months to 4 months yung ibon mo, wag mo munang papatikimin ng pamurga. So saka na lang sila mga kalapatids, no. Kaya sinasuggest ko sa inyo mga kalapatids, huwag kayong maging late sa breeding. So talagang tansyahin nyo mga kalapatids para iwas hassle. So katulad ako, may mga pahabol akong YB, so hindi ko sila naisabay mga kalapatids. Halos yung mga ring naman nila, yung mga yan may lalaro naman sa summer. So dahil may pahabol tayo mga kalapatids, no, hindi naman natin sila pwedeng isabay dahil bata pa sila. So mas maganda talaga mga kalapatids pag sabay-sabay, at maganda yung oras, yung timing natin sa pagbre-breeding. So hayaan na natin sila mga kalapatids, no, wag na natin silang guluhin. So balikan ko na lang kayo mga kalapatids pag meron na tayong nakita na mga uod dyan sa box perch nila. So check natin mga kalapatids, no. So kung wala tayong makita mga kalapatids, okay lang yun, dahil senyales lang mga kalapatids na malilinis yung katawan nila. So pag may nakita tayo, so senyales lang din na naging successful yung ginawa natin mga kalapatids. So iwan ko muna kayo mga kalapatids, no. Balikan ko na lang kayo pag
meron na nga tayong nakitang may mga uod na yan sa box birds nila. A few moments later. So yan mga kalapatids, no, binalikan natin tong mga ibon natin after 3 hours mga kalapatids. So para i-check natin mga kalapatids kung meron silang uod sa katawan o kaya may mga nitae ba silang uod mga kalapatids, no. So i-check natin mga kalapatids. So tara mga kalapatids, no, pasok na tayo sa loob ng stock loop natin. So tara. So yan mga kalapatids, no, nandito na nga tayo sa loob ng stock loop natin. So check natin mga kalapatids yung naging ipot nila sa pagbibigay natin ng pamurga sa mga pang summer natin. So yan mga kalapatids, no. So tumalab nga, naging maganda yung resulta ng pag-deworm natin sa mga kalapati natin mga kalapatids. So yan. So kung nakikita nyo mga kalapatids, yung puti-puti yan nasa loob niya mga kalapatids, no, yan. So yan mga kalapatids, no, uod ito na nanggaling sa katawan ng kalapati natin mga kalapatids. So yan mga kalapatids, no, naging successful nga yung pagde-deworm natin sa kalapati natin. So yan mga green mga kalapatids, no. So siguro tumigas na, so hindi na natin ma-check ng mabuti yung bawat tae nila mga kalapatids, no, yung bawat ipot nila kung lahat sila ay nagtae ng ganyan. So ang importante mga kalapatids, no, alam natin sa sarili natin na binigyan natin sila ng pamurga kahit hindi na natin i-check mga kalapatids. So sabi ko nga sa inyo, yung gamot na ginamit natin ay mapagkakatiwalaan talaga. So kahit hindi na natin i-check mga kalapatids, no. So ako kalapatids, hindi ko naman sana i-check, ipapakita ko lang sa inyo mga kalapatids kung gaano ka efektibo nga yung ginamit natin pamurga. So yung mga green mga kalapatids ay galing yan sa pinorga natin, yung pack summer. So yung mga green na yan mga kalapatids, no. So ipot nila yan. So yan, may laman na puti sa loob mga kalapatids, no. Senyales lang yan na yan yung uod na tinain nila. So okay mga kalapatids, no, naging successful nga tong pamumurga natin. So okay na mga kalapatids, no. Nakita na natin kung gaano garantisado yung pamurga na ginagamit natin. So pag napurga pala natin mga kalapatids, so mamayang hapon pa natin sila papatukain mga kalapatids, no. Hindi pa natin papatukain ngayon para kung in case na meron pang idudumi yung kalapati natin is gagana mga kalapatids, no. Hindi magi-stuck sa katawan nila, para kasi pag binigyan natin agad sila ng patuka mga kalapatids, no, imbes na may tatain niya mga kalapatids, mas unahin niya pang gilingin yung patuka na binigay natin. Kaya mas okay mga kalapatids na wag muna silang kumain, mamayang hapon na lang natin sila bigyan mga kalapatids, no. So hindi naman mamatay ang kalapati pag hindi natin pinakain mga kalapatids. So ngayon lang naman yan. So bukas mga kalapatids, i-recover natin sila. So paano ba natin pagre-recover sa kanila mga kalapatids, no? Wag muna kayo magbigay ng kahit ano-ano mong vitamins mga kalapatids, no. Plain water lang pa rin bukas mga kalapatids. Ang pagre-recover lang na gagamitin natin, bibigyan natin sila ng paligo mga kalapatids, no. Hayaan natin silang maligo, wag natin silang hawakan dahil na-stress nga sila ito sa pagbibigay natin ng pamurga. Syempre na-stress yung ibon natin dahil gumalaw lahat ng mga uod sa katawan nila. So ganun lang kasimple mga kalapatids ang pamumurga. So importante mga kalapatids na magpurga tayo ng mga flyer natin para maging maganda yung kakalabasan ng mga race natin. At least walang reason kung gumulong man tayo mga kalapatids, no. So dito ko natatapusin yung video mga kalapatids, no. Wag mong kakalimutang mag-subscribe at like mo na rin tong video mga kalapatids. So pindutin mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So okay na mga kalapatids, no. So yan mga kalapatids, no, pahabol pa bago natin patayin yung video mga kalapatids, no. May nakita ko ulit tumae mga kalapatids. So yan, no, alaki mga kalapatids, no, alaking uod mga kalapatids, no, alaking uod mga kalapatids. Yan yung sinasabi ko sa inyo na wag nyo munang pakainin yung ibon nyo mga kalapatids, no, hapon, dahil meron ngang mga late na lumalabas. So parang sa cellphone lang, late receiver mga kalapatids, kaya wag muna kayo magpapakain agad mga kalapatids. So
hapon na natin pakainin para talagang lumabas lahat ng uod. So dito ko na ulit tatapusin yung video mga kalapatids, no. So maraming salamat sa inyo sa inuulit ko mga kalapatids. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin mga kalapatids, dahil dito sa Jonald TV Loop sisiguraduhin ko na marami kang matututunan sa katulad kong mga newbie mga kalapatids, no. So okay na yan mga kalapatids, no.